Hi guys, this is Press, and of course guys, Holy Week ngayon. So, meaning long weekend and more time to our family. And of course, most of us are going to a vacation, going to provinces, diba, to practice the tradition. And of course, syempre, kailangan natin maging safe. So, ano ba mga dapat natin i-check bago tayo umalis ng bahay, diba? Meron kasi tayong mga jet, which is the blow baguettes, diba? Ano ba yung blow baguettes, guys? So, discuss natin. So, guys, explain natin yung blow baguettes. Ano bang meaning ng blow baguettes, guys? Ito yung mga ginagawa natin sa car natin, diba? Before tayong umalis, usually sa mga long weekend, para maging safe tayo, di ba? Hindi tayo maka-encounter aberya. So maganda yung biyahe natin, guys. So sumbisa natin, which is the B. Ano ba yung B? Check muna natin, guys, ang battery. Dahil napaka-importante ito sa kotse, especially sa mga automatic transmission, di ba? Kasi pag namatay yung battery, guys, palyado, and it can ruin our travel time, di ba? Ma-order pa tayo. So, mahabala talaga tayo pag battery. So, we have to check on that. And of course, guys, the L. Ano yung L? Light. Of course, kailangan tignan muna natin lahat. Tail light, rear light, hazard light, or halogen light. Kasi, di ba, kailangan natin to lalo na sa gabi, kailangan natin ng light. And of course, yung mga rear light natin, syempre, tsaka yung mga signal light natin, para alam ng mga nasa likod natin, yung intention natin, para hindi magkalituhan, diba, maging safe tayo mutually. Yes guys, check din natin yung oil natin kasi yung oil yung naglulubricate sa engine. So, diba, nag-ano tayo, nag-maintenance tayo, PMS. Diba, chine-change yung oil every 5 to 10,000. Depende kung normal or synthetic. Diba, so we have to check on that kasi nakaka-affect din yung sa performance ng ng vehicle natin, and of course the safetyness natin. So we have to check on that. And of course the water, of course yung water, napaka-importante nito sa kotse, di ba? Yung water, of course kapag walang water yan, mag-overheat yung sasakyan natin, resulting sa aberya sa biyahe. So check din natin yon. And of course, the brake, guys. Napaka-importante nito, the brake. Kailangan yung brake natin, ma-check natin prior tayong umalis sa bahay, guys. Napaka-importante kasi, di ba, pagka yun ang yun ang first line of defense natin. Pagka, di ba, pagka sudden may nag-stop sa harapan natin, di ba, or may tumawid or anything na obstruct sa harapan natin, di ba? Makaka-brake tayo, and brake is the very important thing sa car. Of course, the air. Kailangan din natin i-check ng air, lalo na yung sa gulong natin. Kailangan check natin yung PSI nung 4 na gulong natin. And of course, we have to follow the recommended PSI requirement for very different car. Of course, for example, sa car ko, nasa 34-35. So, yun lang yung pinapakarga natin para smooth pa rin yung biyahe, diba, hindi maalog. Kasi pagka matigas, maalog eh. Pag naman sobrang lambot, hindi naman komportable. So, we have to check on that also. Of course, guys, yung pinaka-importanting requirement maliban sa brake natin which is the gas. Diba? Paano ba andaran sa sakyan kung walang gasolina, diba? So, kailangan din natin i-check yung gas kung sufficient ba siya sa pupuntahan natin. Or ipo-full tank na natin, might as well, para wala na tayong aberya, di ba? Kasi, di ba, every day nagmamahal ang oil. So, ang gasolina. So, kailangan natin yun i-monitor kung babiyahe tayo ng long weekend or para wala tayong problema. Guys, we have to check the engine. The engine, guys. Of course, di ba, nagpapa-change oil naman tayo every 10,000 or 5,000 kilometers. So, check natin yon kasi maintenance yun, PMS yun na sasakyan natin.
pag hindi natin yung maintain, syempre, in a long run, maano tayo nun, ma-aberya tayo. So, di ba, kailangan natin sa vehicle natin ng regular maintenance, check-up, para, di ba, to promote a smooth and better driving experience. Of course, guys, we have to check the tires, di ba? Gaano na ba katagal yung tires natin, di ba? More than 5 years na ba? Or kalbo na ba? Or bini-visual check ba natin siya? Tinitingnan natin kung meron mga pako or anything na makaka-puncture sa kanya. So, we have to check on that. Visually check. And of course, pagka more than 5 years na yung tires natin, might as well replace na natin, di ba? Para, di ba? Mas safe tayo doon, di ba? Huwag na natin hintayin huwag na natin hintayin mabutas or mapudpud pa masyado, makalbo, di ba? Para sa safety din natin. And of course, guys, di ba? Of course, better assess yung self natin, which is self assess natin, di ba? Kaya ba natin mag-drive? Nakatulog ba tayo ng 8 hours or more? Diba? Fit ba tayo mag-drive? Inaantok ba tayo? Lasing ba tayo? Diba? Better assess ourselves, diba? Kasi syempre, yung sasakyan tumatakbo naman yun. Tumatakbo yan. Diba? Minsan nga sabi nila, diba? Hindi yung sasakyan, dapat diba? Yung tao na nagda-drive. So, assess natin kung kaya natin, diba? Pagka inaantok tayo, tumabi lang tayo sa daan, mag-iglip tayo or uminom tayo ng coffee, diba? Maraming way. Magpahinga tayo. Huwag natin kakalimutan yan, diba? Kasi at the end of the day, self pa rin natin, self, diba? Paano natin dadalhin yung sasakyan, and of course, syempre, kailangan safe yung mga sasakay sa atin. So, yun lang guys, sana nakatulong sa yung chika-chika natin ngayon. So, happy Easter and sana safe ang Holy Week natin. So, yun lang guys, this is press checking Holy Week safety.